So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, sinarado na po yung pinto ng reconciliation ng ating Presidente Bongbong Marcos dito nga po sa mga Duterte. So yung nakakatawa kasi dito mga kababayan, no, hindi nila makuha kung anong klaseng political strategy ba ang ginagawa ni Marcos. So tandaan natin mga kababayan na itong mga tao po na to, no, may mga kaso pa po itong paparating. 'Di ba? Domestic or foreign. Tandaan nyo, may mga kaso pa yung mga yan. At tandaan din po natin na mayroon pang 3 taon ng ating presidente para gawin po kung anong tama. So para makuha natin yung point mga ka-Streetwise, no, tingnan nyo to Okay. Ito na, oh. Baka kabalita lang nito kanina. May 28, 2025. Reject na nga nakalagay eh. Marcos rejects conditional reconciliation with Duterte's. Ayan, yung mukha ni Sarah, mukha ni Fiona. No? So sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. said he is open to reconciling with the Duterte family but this should come without requirements. O, di ba? So ano ba kasi sinabi ng mga bobong Duterte group na to, no? Sabi nila, no, makikipag-ayos daw po sila kay PBBM, no, sa administrasyon po na to, kung papalayain daw po si Digong. So parang sinabi nyo na rin na ayaw nyo makipagbate. Kasi hindi po kayang mapalaya po ng Pilipinas si Duterte kasi nga po nasa ICC na. And by the way mga kababayan, hindi po ganun yung reconciliation. Di ba? Yung reconciliation kasi mga kababayan is mag-aayos kayo ng walang kondisyon. Reconciliation nga eh. So magkaiba po yung reconciliation dun sa accountability. So pag-usapan natin mamaya yan, di ba? Kasi tandaan natin, no, na meron pang dapat harapin itong mga anak nga po ni Digong, itong sila Bongo at sila Bato, meron pa silang kailangang harapin sa batas ng Pilipinas at sa batas po ng international. So continue lang natin, sabi pa dito. No daw. That's not how reconciliation works. Tama naman, di ba? You don't put conditions to reconcile. The president said, when asked how far is he willing to pursue the reconciliation. So, sabi di, hindi, para mas maganda mga babayan, yung video na lang, no? Reaction na natin yung video ni Marcos. So, ito. Yan, sige te. Ito. Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of... Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi... Alam nyo kasi kung anong problema, nakakulong na yung problema eh. Si Digong eh. Ito, to be honest, no, alam naman po natin na okay naman po talaga from the start itong si Sara at si Bongbong. Di ba? So, sino ba nang gulo? Nang gulo lang po talaga yung tatay. Yun ang talaga pinaka sinimulan yan eh. Nang gulo po kasi yung tatay na Duterte. So kung ano ba yung pinasimulan ng problema, yung tatay yun nakakulong na. Hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition Tapos na. That's not reconciliation. Ayan na, so sabi ng presidente, tapos na. So tapos na rin kayo, tandaan nyo. Hindi. Wala pa tayo sa exciting part. Sige. Ayan na, tapos na daw sige. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way, I don't know what will come up. What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh.
Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Okay, so yan. Okay, gets na, no? So, alam niyo mga kababayan, no? Ito. Okay. Huwag po natin kakalimutan mga kababayan na itong mga Duterte group po na to, no, na binubuksan na nga yung pinto para makipag-ayos, ayaw nyo pa. O tandaan nyo, sa loob ng 3 taon, ang dami nangyari. O ngayon, mayroon pang 3 taon pa na paparating. So ano pong pwede mangyari? Dapat naiisip nyo yun. So ito so huwag po natin kakalimutan na ito na mayroon pa pong impeachment na paparating si Sara. Ito kasi dito po nalilito yung mga ibang mga bobong mga DDS Magkaiba po kasi yung reconciliation dun po sa accountability. So pwedeng makipag-ayos pero kailangan pa rin harapin ni Sara yung mga ginawa niya kasalanan. O di ba? Ganun lang naman ibig sabihin nun So sino ba magbe-benefit dito? Taong bayan. Tandaan po natin mga kababayan, no? Maganda pong ginagawa ng ating presidente ngayon. Nilalamon lang po talaga ng machineries ng mga Duterte. Ito, honestly, aaminin ko na, magaling po talaga at mahusay po talaga ang troll farm ng mga Duterte. Tingnan ninyo nababaligtad po nila yung mga pangyayari. No? Mas marami pong droga ang nahuli po ngayon. Ngayong panahon po ni PBBM kumpara nung panahon ni Digong na nagpapatayan pa. At bukod dun mga kababayan, kumonti po yung adik. Kung dati po 1.8 million po yung adik noong 2016, 2019 naging 1.6 something, no? Ngayon po 1.4 million na lang yung mga adik sa Pilipinas na hindi po tayo gumamit ng dahas. Ayun ba, nakita nyo ba? O especially nga po sa infrastructure. Ngayon sisimulan na po yung Naik to Bataan na tulay. Pero nangingibabaw pa rin po yung troll farm na walang ginagawang infrastructure po yung presidente. O yung Panay Island, yung Panay to Guimaras. Meron pa yan yung Skyway Area 3. Isimulan na rin. Pero po nilaman po talaga ng troll farm ng mga Duterte. Anong rason? Politika. So ito nga po yung pinakarason kung bakit po nakikipag-ayos yung presidente. No? Para ang magbe-benefit po dito taong bayan. Well, pagdating naman sa impeachment, tuloy ang impeachment. Kasi ibang usapan yan Iba po yung usapin po ng Pilipinas, usapin po ng reconciliation, iba rin po yung usapin ng accountability. O malapit na to, June 3 na to, Senate to convene impeachment court on June 3. O bukod pa doon sa plunder case. Kasi ang point dito, kung wala namang kasalanan, di ba lulusutan ni Sara to? Pero pinakamalupit dito mga streetwise, ito yung pinakamalupit dito. Ako naniniwala po talaga ako na na what they call this, na ultimatum itong sinasabi ni PBBM. So sabi rin dito ni Claire, no? Ito balikan natin yan. Sabi ni Claire dito, no? Binigyan din ng PCO Undersecretary Claire Castro ng tinutukoy na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi lamang para sa isang tao, kundi sa lahat ng layunin makamit ang tunay na kapayapaan, may pagpatuloy ang tapat na pagserbisyo para sa bayan. So, ito lang sinabi ko kanina. So anong sabi ni Bongo? May kondisyon. Anong sabi ni Bato? May kondisyon. Makikipag-ayos kami, tapos kailangan ito gawin mo. Di ba? It doesn't work that way, mga kababayan. And by the way, ito tinan nyo ito ito yung pinakamalupit ngayon. Kanina po, na-arresto na po si Tebes. This video is posted by Facebook by Axel Tebes, shows his father, former lawmaker Arnulfo Tebes Jr. being taken into custody. Tandaan natin mga kababayan na si Tebes po, parte po siya ng Duterte Group. Inaresto na po kanina. Okay. Bukod dyan mga kababayan, ito pa. Yung Interpol kay Harry Roque.
Kumpiyansa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na malapit na lumabas ang red notice ng International Criminal Police Organization laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So inaaresto na po lahat ng may mga kaso. Oh, di ba? Baka sabihin nyo na naman, Takero, kaya naman pala hinuhuli kasi hindi nakapag-reconcile. Hindi po yung point, mga kababayan. Hindi ko na ibig kong sabihin dito. Di ba? Ang ibig kong sabihin dito, mga kababayan, kung nakapag-ayos na lang sana itong mga to, kung sineta na lang sana nila, yung mga atraso nila from the start pa lang, sana hindi na po aabot dito. Oh, kung si Arnie Tevez sana sumuko na lang nung una, edi sana wala nang drama na nangyari na ganyan. O kung si Harry Roque naman sana nakapag-ayos na lang sa presidente nung una at pinakita na lang yung mga dokumento na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa Pogo, edi tapos yung usapan. Oh, so ngayon, ito yung pinakamalupit dito, mga kababayan, no? Yan na, marami nang napa-aresto ngayon. Kung natin kakalimutan, ito pa yung malupit. Oh. VP Sara, Senator Bongo, at Senator Bato de la Rosa, pinangalanan pinangalanan sa pag-iimbestiga ng ICC. Okay. So si Digong nga po nasa ICC na-aresto na. At alam naman po natin no, na hindi po talaga mangyayari po yung war on drugs po na yan, yung mga patayan na yan, kung walang conspirator. Hindi naman po si Duterte yung pumatay ng tao. Siya po yung nag-utos, siyempre merong gumawa. So sino yung gumawa? Ayan nga si Bongo. 'Di ba? Nasa kanya po yung reward system. Si Bato, siya yung pasimuno, utak Bato nga yan, tanga yan eh. Oh, tapos si Sara, may atraso pa siya nung siya yung mayor ng Davao. Oh, ito mga kababayan, mapag-uusapan ito. Tandaan nyo ang nakalagay po sa Republic Act 9851 ba yun? Tama ba? Tama, Republic Act 9851 yun. Ang nakalagay doon, extradite or surrender. Oh. So ngayon mga streetways, no, merong option po ang presidente natin, no, ang administrasyon po na to, kung ito bang mga kaso po na ihaharapin po ni Bongo, ni Bato at saka ni VP Sara, kung sila ba isusurrender or ipapa-extradite. So ano bang pagkakaiba nun? Malamang alam nyo na yan kasi pinapanood nyo naman ako palagi. So yung pag-extradite mga kababayan, pag lumabas po yung arrest warrant po ng Interpol through ICC, so pwedeng gawin ng presidente, hindi ko papa-arresto yan. Extradite natin dito. O kasuhan natin dito sa Pilipinas. Ganon. Pero pag sinabi mo surrender, tulad ng ginawa nila kay Digong, ulihin na lang kayo. So, tandaan natin mga kababayan, no, kayong mga DDS kayo, 3 taon pa si PBBM bilang presidente. So, pag lumabas po yung arrest warrant from ICC, from through Interpol, na kay presidente pa rin po yung option kung anong gagawin. Kayo ba ay aarestuhin, iso-surrender, o kakasuhan dito sa Pilipinas? Ang problema sa inyo, tanga-tanga kayo no? Nakikipag-ayos na nga, bukas na nga yung pinto May condition pa rin. Huwag nyo kakalimutan na may kaso pa kayo sa ICC. Kunting ano naman. Tapos pag nahuli kayo, papaawa na naman kayo. O diba parang ginawa kay Digong dati? Nung wala pa yung ICC, ang tapang-tapang. Pag ako inaresto ko, babariling ko silang lahat. Sisipain ko yung mga ICC na yan. O nung inaresto si Digong, ano nangyari? Wala, nag-iyakan lang kayo. So, papaabutin nyo pa rin ba na ganun ulit yung mangyayari sa inyo tulad ng nangyari kay Digong? Gusto ko naman kayo. Di ba? So, yun, no? So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito. So, ibig sabihin nito sa content na to, it's official. Sarado na yung pinto. Wala nang reconciliation. Goodbye. Yan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni PBBM na sarado na yung pinto. Yan. So, kayo ba, agree ba kayo dito? Diba? So, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.